Salamat nga pala dun sa 1,700 na views regarding dito sa pag-check ng plate number ng inyong sasakyan kung available na. So ito yung video na to. Maaari nyong mapanood din ito, pero maaari din ako mag-iwan ng link para ma-check nyo or masundan nyo yung proseso kung available ng inyong plate number. Okay, pero sa video to pag-usapan natin kung available na nga ba ang inyong card ng inyong driver's license. Okay, so dito muna tayo sa website na to ng LTO, pero iiwanan ko rin yung website ng LTO na to. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa channel na to, baka naman pwede papindot ng subscribe. Okay, so ayan, dito sa link na to, pag binuksan nyo yung link na yan na iiwanan ko, nasa description, sa description ko iiwanan. Mag-iiwan din ako sa comment. Okay, so dito, pag binuksan mo yung link na to, ito yung lalabas, driver's license request form. So, nakalagay dito, this form is for requesting to print backlog driver's license card that were transacted on offices under geographical areas responsibility of LTO NCR. Okay, so ano yung mga kailangan dito? Kailangan mo yung client ID number mo. Yung client ID number mo is makikita yan dun sa resibo nung, di ba nagparehistro ka? Dun sa pagrehistro ay renew ka ng iyong driver's license. Nung nag-renew ka ng iyong driver's license, mayroong nakalagay doon na client ID number. Makikita mo yan sa iyong resibo sa ilalim ng iyong address katabi ng tax identification number. So pag i-fill up mo yan dito sa ilalim, gayahin mo yan, yung mga dash na yan ilagay mo. Okay? So wag mong kakalimutan, ilagay mo yung dash na yan at siguraduhin mo na tama yung number. Okay? So pagdating naman dito sa pangalawang fill upan, dito sa LTO field office, nakalagay din yan dun sa iyong rehistro. Yung kung saang LTO field office mo yan kinuha. So dito sa sample nakalagay Quezon City Licensing Office. Syempre, yung office code. So yan. So itong pre-process ko kasi ng nakaraan, Taguig, kaya ang office code nito is 1395. Okay. So para malaman ang iyong para malaman ang office code, kailangan hawak mo ang pag mag-i-inquire ka nito, kailangan hawak mo ang iyong driver's license. Yes, driver's license na temporary. Tapos hawak mo ang iyong resibo ng iyong pagparehistro nito. Siguro naman tanda mo ang iyong birthday. Kung magpapaprocess ka naman ito sa iyong kasama or sa iyong kapamilya, siguraduhin na may alam sila sa kung ano yung full details mo. Pero ito nga yung sinasabi ko, iwasan yung magpa-fixer. Kasi sa ganito makukuha yung buong detalye mo. Okay, so balik tayo sa video natin. So pagdating naman dito, driver's license number. Okay, makikita dito, di ba ganito yung lisensya mo. Okay, kahit din sa temporary nakalagay dyan, yung may nakalagay na license number. Kagaya dito, NO3-12-123456. So dito, ilagay mo rin yung mga dash na yan. Okay, nakalagay na nga, sample format, lagay mo yan kasi kung magkakamali ka dyan sa pag-fill up, hindi magpupush yung inquiry mo. Tapos driver's license qualification, so nakalagay naman yan dyan kung ito ay professional, non-professional, or conductor. So yung mga bus drivers natin, bus conductors, may mga din yan. Okay, tapos ilagay mo yung pangalan mo dito, tapos yung pangalan ng nanay mo nung apelyido ng nanay mo nung pagkadalaga, tapos apelyido mo. So dito sa suffix naman, ilagay mo kung ikaw ay junior, senior. Then sa sex, ilagay mo kung nakakailang sex ka sa isang Hindi, ilagay mo kung ano ka ba, lalaki or babae. Yan, ilagay mo male or female. Okay, then yung birthday, siguro naman yung birthday mo is tanda mo yung birthday mo. Scroll mo lang yan, yung buwan, lipat mo lang yan, yung date, tapos yung year. Okay, so tapos yung email, lagay mo yung email mo kung may email ka, tapos yung contact number. At ulit, yung contact number nakalagay may dash. Kagaya dito, nakalagay 0955-123-4567. Huwag niyong kakalimutan yung dash, ilagay niyo yung dash na yan. Tapos click mo itong box na to, click mo yan, tapos click mo yung save. Pagka pindot mo ng save, ito yung lalabas. Yan na yung lalabas. Kalagay dito. Pagka click mo ng save, ito lalabas
Your request has been recorded. LTO Taguig Licensing Office will verify and check whether your driver's license transaction was really processed at their office. Yan, so nakalagay dito LTO Taguig kasi sa Taguig niya trinansak. So kung sa'yo is halimbawa trinansak mo sa Makati or trinansak mo sa Malabon, yan ang lalabas dyan. Tapos nakikita nyo yung link dito nakalagay You can monitor the status of your request through the DL Card online inquiry link below. Okay, so dyan mo makikita yan. Pero, ano ka muna ng within 24 hours. Halimbawa, nag-process ka nito Lunes. I-check mo kinabukasan kung available na. Kasi minsan marami yung nagpapaprocess. Pero ito naman ay medyo mapalad itong pre-process ko na to kasi nirequest ko siya ng umaga alas 8. Pagdating ng alas 4 ng hapon, may result na siyang nilabas. Okay? So, sa pagpapaprocess mo pala nito, pagdating ng Sabado, Linggo, at saka yung mga araw ng mga walang pasok, hindi mo rin pala ito mapaprocess. Okay? Kailangan dun lang sa office hours. Tapos, pagkatapos mo yan, pag lumabas na to, i-save mo itong link na to, i-save mo yung link na yan. Kasi, punong link na yan, ito na ulit yung lalabas. Okay? So nakalagay dyan yung driver's license number, lagay mo ang yung driver's license number. Tapos yung first name ulit, lagay mo yung pangalan mo. Tapos yung middle name, lagay mo yung middle name mo. Tapos yung last name. Tapos yung birthday ulit. Yung birthday, wag na wag kang magkakamali ng paglagay. Okay, nakita niyo naman sa kung paano maglagay ng date dyan, ng birthday. Tapos pagka tama na, click mo yung set. Tapos lalabas na yon. Okay? So, ulit, kung bago pa lang kayo sa channel, pindutin nyo po ang subscribe. Tapos, pag okay na yan, click mo yung search. Pag sigurado kang tama na yung mga pinaglalagay mo, click mo yung search at hintayin na tapos ito na yung lalabas. The client must personally claim the driver's license. Tapos nakalagay, Hello, Mr. or Miss Carranza, your driver's license has been printed and ready for claiming at LTO Taguig Licensing Office. So nakalagay sa kung saan mo maaaring i-claim. Please bring your official receipt, yung OR mo, nung nagparehistro ka, ay nagpakuha ka ng driver's license, and original paper, temporary license as proof of your transaction. Okay, so kapag matapos na to, pwede ka na magpunta doon, dalhin mo yung mga supporting documents mo. Okay, so hanggang doon lang. So kung hindi pa available yung driver's license mo, check mo na lang ulit sa susunod. Maaari mong screenshot yung result ng iyong pag-search ng iyong plaka kung available na, para yan yung ipapakita mo kapag pumunta ka na sa licensing office na pinagkukuhaan mo. Okay, ulit, kung gusto nyo ring malaman kung available na ang inyong plate number, tingnan nyo dito sa end screen. Maglalagay ako dito sa end screen, maglalagay ako kung available na ba ang inyong plate number. Okay? So ayan, hanggang nun lang. Maraming thank you. Papindot po ng subscribe.